As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Tide is rising, rising. There is a river staring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. It's a current staring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising. It's bursting, bursting, bursting out from the ground. We feel it now. Bursting, bursting out from the ground. We feel it now, we come alive in the river. Hey, hey! We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. We come alive in the river. 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 Set all the captives free. Spring up the world, spring up the world, spring up the world in me. Nothing can stop this joy. Nothing can stop this joy. We're dancing in the street. Spring up the world, spring up the world, spring up the world, spring up the world in me. Not from the prison doors. Free. Spring up a well, spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Nothing can stop this joy. Nothing can stop this joy. We're dancing in the street. Spring up a well, spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Oh, we come alive.
come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga magulang, lahat ng mga nanay. At bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa privilege, Lord, na binigay mo sa akin. At Lord, we pray Panginoon na samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami Panginoon na maintindihan namin yung bawat salita. At Lord, gamitin mo Panginoon ako sa mga tao Panginoon para mapag-minister. Lord, i-ready mo ang bawat isa to receive your word. At Lord, yung pagbabago Panginoon ng bawat isa mangyayari po. At ganun din po Lord sa pamilya. Salamat po. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Ngayon po, ang share ko po about sa, syempre, ngayon, araw ng mga nanay, Covenanted Mother. Covenanted Mother. Meron po sa Bible na story about sa isang nanay kay Hannah. Ang ibig sabihin po ng covenant, bago pala may kwento yung kwento ni Hannah, covenant is a contract. Yan. Contract, an agreement between God and His people, in which God makes promises to His people and usually requires certain conduct from them. Yan po, ang covenant, isa po yung contract. Kapag covenanted ka, sinusunod mo kung ano yung contract mo. Sinusunod mo. At balik po tayo dun sa kwento. Sa 1 Samuel chapter 1, verse 2. Verse 2. Ayan. Chapter 1, verse 2. Ayan. He had 2 wives. Ang may asawa po dito si Elkanah. He had 2 wives. One was called Hannah and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Si Hannah po dito, wala po siyang anak. Wala po siyang anak. Sabi sa verse 3, verse 3, ayan po, kinakabahan po yung tech natin. Akala ko ako yung kinakabahan. Sige po. Ayan. And verse 3, year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the 2 sons of Eli, were priests of the Lord. Verse 4, whenever the day came from Elkanah to sacrifice, he would give portion of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. Verse 5, but to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Kay Hannah, kahit may pangit na sitwasyon si Hannah, wala siyang anak, pero meron pa rin siyang favor. Verse 6, and because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Ayan, sino dito yung may problema na tapos inaasar ka pa? Madalas yan. Kung sino pa yung meron, siya pa yung mga asar. At ang nagiging
nagiging emosyonado yung yung inaasar. Verse 7, this went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Ayan. Talagang kapag mga asar, hindi talaga tumitigil yan. Mga asar talaga yan. At dumating yung time po na nalungkot na si Hannah at hindi na makakain. Sabi nga, hindi makatulog, hindi makakain. Verse 9, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by a doorpost of the Lord temple. Si Eli po, isa po siya sa priest. Then, verse 10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Verse 11, and she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life. And no razor will ever be used on his head. Yan. Ito yung covenant ni Hannah. Ito yung covenant ni Hannah sa Lord. At nangyari to dahil sa matinding lungkot niya. Na sa isang nanay, magkakaroon lang ng essence ang pagiging babae kapag nagkaroon ka ng anak. Pag nagkaroon ka ng anak, yan ang pagiging nanay. At yun yung wala kay Hannah. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Anong ginawa niya? Lumapit siya sa Lord. Hindi siya lumapit kung kani-kanino, pero ang nilapitan niya ang Panginoon. Nilapitan niya ang Panginoon. At dumating yung time, to cut the long story short, si Hannah nag-pray doon, nakita ni Eli, yung priest, na pagkamalan pang lasing. Yung may problema ka na pagkamalan ka pang lasing. Nagpe-pray siya sa Lord. Pwede palang nagpe-pray ka, hindi naririnig ng iba. Pero, bumubuka yung bibig. Bumubuka yung bibig at nananalangin sa Lord ng buong puso. At sinabi niya kay Eli, hindi po ako lasing. Nagpe-pray po ako sa Lord at nananalangin. At sa verse 15, sabi din sa verse 15, not so, my Lord, Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Verse 16, do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of Him. Grabe, yung time na yon, claim ni Hannah na natanggap na niya yung prayer niya. Verse 18, she said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Grabe, ang nagsalita na sa kanya, man of God. Kaya napakasarap ng meron kang kausap na man of God. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. Lagi kang i-encourage. Never kang i-discourage. At ang Lord, grinant yung yung healing niya. Sabi sa verse 20,
So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Grabe, yung imposible, naging posible. Dahil nagtiwala sa Lord. Kung tayo sumusunod tayo sa Panginoon ng totoo, lumalakad tayo sa pananampalataya sa Panginoon ng totoo, pwede kang kumausap sa Panginoon. At yun, igagrant ng Panginoon. Igagrant ng Panginoon. Kung dati hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon kasi meron pang problema sa atin. Pero kapag tayo inayos ng Panginoon, ano manghilingin natin, ibibigay ng Panginoon. Pero bago mangyari yon, may hindrances. Merong pipigil sa iyo para hindi mangyari yung plano ng Panginoon. Ano yung mga hindrances? Hindrances for the plan of the Lord. Number 1, eto yun, discouragement from others. Yan. Marami po nakaka-discourage. Minsan yung kalapit mo pa. Huwag mong titignan yung kalapit mo. Huwag mong titignan yung kalapit mo. Baka ma-confirm. Ayan, discouragement from others. Ang nakaka-discourage, unang-una, yung kapamilya pa natin. Kung sino pa yung laging kasama natin, yung pa yung nagdi-discourage sa atin. Pero wala na po dito yon. Wala na po dito yon. Ang nangyari kay Hannah, sabi doon sa 1 Samuel 1:6, because the Lord enclosed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Mga asar talaga. Mga asar. Hindi nakadepende sa sinasabi ng iba ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Wala silang karapatan. Kaya wag na wag po tayong titingin or makikinig sa sinasabi ng iba. Makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Sa number 2, ito maraming gumagawa na ito. Comparing yourself to others. Comparing yourself to others. Meron po ba dito nun? O ako, umamin na. Comparing yourself to others. Iba ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Kaya wag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Sasabihin mo, bakit kami mahirap, sila mayaman? Bakit siya maputi? Ako maitim. Wag po natin i-compare yung sarili natin kasi tayo, nilikha tayo ng Panginoon at tayo kamukha tayo ng Lord. Kamukha tayo ng Panginoon. At hindi ka forever na nasa ibaba. Lagi natin tatandaan yan. Ang Panginoon ang magtataas sa atin. Ang nangyari kay Hannah dito, 1 Samuel 1:2, he had 2 wives. One was called Hannah and the other Penina. Had children, but Hannah had none. Yun nga, kinumpare niya yung sarili niya. Si Hannah, wala siyang anak. Siguro minsan natanong din niya ang Panginoon, bakit wala akong anak? Pero kaya pala nangyayari yung mga bagay na pangit sa buhay natin para mag-reveal ang Lord sa buhay natin. Ng glory niya. Ng glory niya. At number 3, limiting yourself. Never limit yourself. Never limit yourself. Lalo na kung kasama mo ang Panginoon. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng sarili mo kapag kasama mo ang Lord. Ako nga, nagawa ko eh. Nandito ako sa harapan nyo. Nakakapagsalita. Dahil hindi ko nililimit yung sarili ko. Alam ko ang Panginoon na magsasalita para sa akin.
1 Samuel 1:7, this went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. And dumating yung time na na nalungkot na siya, na parang nawala na siya ng pag-asa, na nilimitahan na niya yung sarili niya. Pero hindi siya tumigil. Kasi nga, covenanted siya. Kaya, habang buhay ka, may pag-asa. Lalo na kung may relasyon ka sa Panginoon. Never kang susuko. Never mong susukuan ng tao. Dahil habang may buhay, may pagbabago na mangyayari. Covenanted to God. Number 1, faithful to God. Sino dito ang faithful? Na sumusunod sa Panginoon. Na naglilingkod sa Lord. Meron man o wala. Ano man sitwasyon, may problema, sumusunod pa rin sa Panginoon. Kasi ang faithful to God, trusting Him and loving Him through all circumstances. Wala kang pipiliin na na sitwasyon. Ay, hindi mo na ako magsa-Sunday kasi meron akong labahin. Hindi mo na ako magsa-Sunday, wala akong pamasahe. Yan yung mga kalimitan na mga problema dati. Pero ngayon, wala na po yun. Never nating sisisiin yung sitwasyon natin para hindi natin magawa yung pinapagawa ng Lord. We are faithful. We are faithful. Psalms 119:90. Your faithfulness continue through all generation. You establish the earth and it endures. Ang pananampalataya natin hindi natatapos sa sarili natin. Sa sarili natin, hindi natatapos. Bakit? Ito, i-share natin to sa ibang tao. Kaya nga sabi dito, you establish the earth. You establish the earth. Yung faithfulness natin, magkakaroon yan ng impact dito sa Binangonan. Kaya mapupuno ang Raining Light, magkakaroon ng second worship dahil sa faithfulness mo. Dahil naging faithful ka sa Lord. Ang Panginoon, buwang tiwala sa atin. Buwang tiwala. Kung paano ang pastor natin nagtiwala sa akin, lalo ng Panginoon. Lalo ng Panginoon, na hindi ako makapagsalita ng ako lang. Magre-reveal ang Lord sa bawat buhay natin. Kung paano nagawa ng leader natin, ng ibang mga leader na dito, magagawa din po ng iba. Lalo na yung mga bago na umattend dito. Sabi doon sa 1 Samuel 1:16, do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Ganyan yung faithfulness na pinakita ni Hannah sa Lord. Then, number 2, obedient to God. Sino masunurin? Sino masuwayin dati? Uy, ang babait, walang tumataas. Ang bawat isa po sa atin, ang culture ng Raining Light, lahat po ng leaders, masunurin. Masunurin. Kahit hindi natin alam, susunod tayo. Dahil ang Panginoon ang kikilos sa atin. Obedient to God is aligning one's action, thoughts, and choices with God's will and commandment. Never na magbibigay ang Lord ng instruction na hindi natin kayang gawin. Ang kailangan na lang natin gawin, pasunurin natin yung will natin. Ito yung napakagandang binigay sa atin ng Panginoon, yung free will. Hindi niya inaalis to sa atin, pero ito yung kailangan natin para yung buhay natin mapabuti.
Sabi sa 1 Samuel 1:17-18, Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked on him." She said, "My servant find favor in your eyes." Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Yung dating nalulungkot, walang pag-asa, na-encourage dahil sa taong nag-pray sa kanya. Nag-encourage sa kanya. Yung dating wala ng pag-asa, ngayon, grabe yung ginagawa ng Panginoon. Kaya si Hana, yung dating malungkot, hindi kumakain, kumain na siya dito. Kasi claim na niya na matatanggap na niya. Matatanggap na niya. Sabi sa Exodus 19:5, "Now if you obey me fully, keep my commandment, then out of all nations you will be my treasure possession. Although the whole earth is mine." Grabe. Sumunod ka lang, treasure ka sa Panginoon. Magiging treasure ka. Yung dating walang kwenta, magiging treasure sa ibang tao. Hahabulin ka. Sasabihin sa'yo ng tao, "Anong nangyayari sa buhay mo? Bakit ka binebless ng Lord?" Sasabihin mo sa kanya, "Eto, sumusunod lang. Dati masuwayin, pero ngayon masunurin na." Masunurin na. Sa pangkaraniwang tao, kapag dumidepende sila sa sitwasyon kapag susunod. Yung kapag alam lang nila na madali, susundin nila. Pero tayo, wala tayong pipiliin. Susunod tayo sa Panginoon, mahirap man o madali. Number 3, persevering spirit. Ayan, persevering spirit. Merong persevering spirit si Hana na hindi siya tumigil. Eto maraming ganito sa kabataan. Kaya lang ginagamit sa mali. Persevering spirit, kapag gusto, may paraan. Ayan, kapag gusto, may paraan. Ganyan ang ginawa ni Hana. Gusto niya kasi may paraan. The ability to continue striving toward a goal despite facing difficulties, setbacks, or discouragement. Hindi niya tiningnan yung mga tao na mapang-asar. Nakakaasar pa naman yung mga mukhang mga asar. Titingnan mo pa lang yung mukha nila, nakaka-discourage na talaga. Yung mukha pa lang nila, sapat na. Kaya wag tayong titingin sa mga nakaka-discourage. Wag mo tingnan yung kalapit mo. Nakaka-encourage yan. Nakaka-encourage yan. Then, Psalm 62:8, sabi doon, "Trust in Him at all times, you people, pour out your heart to Him, for God is our refuge." God is our refuge. Siya lang talaga yung lalapitan natin. Walang makakagawa ng imposible na gawing posible, kundi si Lord lang. Ang Panginoon lang. Sa Kanya lang tayo magtitiwala. Si Hana, binigay ng Panginoon yung hiling niya kasi nakita niya yung kung paano siya sumunod sa Panginoon. Kung paano magre-reveal ang Lord sa buhay niya, na hanggang ngayon, ang buhay ni Hana pinag-uusapan. Nakaka-encourage. At ang anak niyang si Samuel ang ginamit para i-appoint ang mga hari ng Israel. Grabe. Meron palang mga anak ng Reigning Light na mag-a-appoint ng leader. Ng leader sa binangonan, leader
sa buong Rizal at sa buong Pilipinas. Tayo yung gagamitin ng Lord at never nating lilimitahan yung sarili natin. Magkaroon tayo ng persevering spirit na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, hindi natin susukuan yung sarili natin at ang ganun din ang ibang tao. Ang pagiging covenanted, hindi yan mahirap. Kailangan mo lang sumunod. Ang pagiging covenanted, meron po yung resulta. Hindi yan natatapos na dininig lang ng Lord yung prayer, pero meron siyang matinding gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung una, number 1, the result of being covenanted. Excited na po ba kayo? Number 1, the weak becomes strong. Dating mahina, dating binubuli, pero ngayon, malakas na. Pero wag naman, kapag lumakas ka, wag ka naman magyayabang. Meron po kasi yung mahihina dati, nagyayabang. Eh sabi nga, ang lahat ng nagpapakababa, itinataas. Ang lahat ng nagpapakataas, ibinababa. Sabi po yan sa Bible. Kaya never po tayong magyayabang, lalo na sa Panginoon. Kaya tayo lumalakas dahil sa Panginoon. Hindi tayo forever na mahina lang. Hindi ka forever na hindi ka makakapagsalita, na sasabihin mo dun sa ka-leader mo, hindi ko kaya mag-share, hindi ko kaya mag-pray, kasi mahiyain ako. Hindi totoo yun. Covenanted ka. Makakapagsalita ka. Magiging malakas ka kasi kasama mo si Lord. Number 2, God takes away their sadness. Kung nalulungkot ka, alalahanin mo ang Panginoon. Alalahanin mo ang Panginoon dahil ang Panginoon ang kaaliwan. Ang Panginoon ang kaaliwan. Siya lang yung magpapasaya sa atin. Kaya nga po, ang mga taga-Raining Light, kahit may problema, hindi halata eh. Kahit may problema, hindi halata. Kasi may Panginoon. May Panginoon. Kung dati yan, kapag may problema, kitang-kita sa muka, halatang-halata pa sa galaw, pinapakita pa, proud na proud. Kapag may problema. Pero hindi na po ngayon. Naalala ko lang, nung may pasyente po ako, isa po akong nurse, bali meron po kaming clinic, animal bite. Naalala ko lang po, meron po akong isang pasyente, 37 na siya. Sabi niya, parang mas mukhang bata ka sa akin. Sabi ko kasi, 38 na po ako. Sabi niya, parang mas mukha kang bata sa akin. Siguro wala kang stress. Sabi ko, meron lang po akong Lord. Meron akong Panginoon na sinusunod. Kaya yun talaga yung makakapagpabata sa atin. At never na makikita sa atin na problemado tayo. Number 3, the result of being covenanted. God makes them important. Grabe. Yung hindi pinapansin, ngayon, ginagamit na ng Lord. Yung hindi pinapansin sa school, ngayon, nagiging encouragement na. Yung dating binubuli, ngayon, nakakapagsalita na sa kabarkada. Ganyan makapangyarihan ng Panginoon natin. Na ang Panginoon, hindi siya sumusuko.
Hindi siya sumusuko sa bawat isa sa atin na mula kay Hana na napakadaming pangit na sitwasyon na never sumagi sa kanya na hanggang ganun na lang siya. Hindi siya tumigil. Hindi siya nagpakaimo. Bakit? Kapag tayo nagdesisyon base sa emosyon natin, mali ang magiging desisyon natin. Mali yung magiging desisyon natin. Ang buhay ni Hana naging encouragement sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng magulang, sa lahat ng nanay na nadito, lalo tigit sa mama ko, yan. Salamat sa ginagawa mo sa buhay naming magkakapatid. Kami po sa pamilya, yan, sa pamilya Celebre, 6 po kami. Biruin nyo, 6 aalagaan ng nanay. Siyempre, yung tatay ko hindi naman nag-aalaga ng anak. Ganon kami inalagaan ng nanay namin. Na kami, 6 kami na anak niya, naalagaan niya kami. Pinalaki niya kami ng maayos. Kapag gabi, binibilang parang mga ano yan, parang mga itik, binibilang niya. Kompleto ba yung mga alaga niya? Ganon yung magulang namin. Ganon ang isang ina. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi yan makukompare sa pagmamahal ng ama. Ang pagmamahal ng ina, walang katulad. Kaya, kung nandito yung nanay mo, sabihan mo ng I love you. Kung hindi mo pa nasasabihan, pag-uwi mo, pwede mong sabihan. Kasi, ang nanay natin, isa lang yan. Hindi ka makakapamili. Ang nanay natin, hindi perpekto. Pero ang nanay natin, alam ko, babaguhin ng Panginoon. Kung paano ka binago ng Lord, ganun din babaguhin ng nanay mo. Walang sitwasyon na kayang magpasuko sa atin. Katulad ni Hana, magiging covenanted tayo. Kung paano natin tatanggapin ng Panginoon ng buong puso. Ito yung contract natin sa Panginoon. Lord, simula sa araw na to, magbabago ako. Simula sa araw na ito, gagamitin mo ako. Ready na ako. Mahina ako dati, pero ngayon malakas na ako. Never na ako malulungkot. Sa ngiti ko pa lang, maboborn again na ang kapwa ko. At sa pagtanggap na gagawin ng bawat isa, sa mga taong hindi pa nakakatanggap sa Lord, ito yung magiging daan para ang buhay natin mabago. Ang buhay natin mabago. Si Hana, nabago yung kaisipan niya nung may nag-encourage sa kanya.
bawat isa sa atin, may naging courage. May tumulong. At ang nangyari sa buhay natin na bago. Kaya excited po ako sa mga gagawin pa ng Lord sa buhay natin dahil ang bawat isa sa atin, covenanted. Walang magbe-break ng covenant sa Lord. Walang magbe-break. We are covenanted. Kaya magbantayan po tayo, bawat isa sa atin. Ang lahat ng gagawin ng Lord sa buhay natin para lang sa ikapupuri niya. Never nating i-claim kung ano yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Kasi pride na po yun. Never po. Ang ginagawa ng Panginoon para sa ikapupuri niya. Para sa anak niya na binago niya. Na kayang gawin ang lahat dahil nakaranas ng pagbabago. Lahat ng papuri sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang.